yung pinakahuli. Baba doon tayo. Dalawa yung taas. Apo, dalawang taas, tapos baba tayo. Okay na po. Tandaan natin yan. Ano yung ano? Ah, yung ano. Ano bilang? Ito, paano po? Sige, ready na. Hello po, my name is Mark Ryan Sanuan, age 25. Ako po ay nasa Youth Empowered Ministry. Sa habag po ng Panginoon ay binigyan po ng oportunidad na maging isang ministry head, which ako po yung nag-oversee sa buong youth ng simbahan, as well as po nagtitrain din po ng mga future leader ng simbahan natin at mga current leader po ng simbahan natin. At naniniwala po akong ang mga kabataan na may Jesus ng pag-asa ng ating henerasyon. Ako po ay panganay sa magkakapatid. May isa pa akong kapatid, babae. As panganay, syempre breadwinner po ako. But ako po dati kasi lulong rin po ako sa alak, sa mga barkada. But sa habag po ng Panginoon ay binalik po tayo at ngayon po nilalakaran po natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Isa sa pinaka-turning point ko sa pagiging Christian ay nung sumali po ako ng youth camp. That was year 2018. Army of God. Doon ko po talaga na-encounter ang Panginoon. Doon rin po ako nakahanap ng mga kaibigan na tutulong po sa akin mas magpalalim pa sa pananampalataya ko. Kaya naman, isa po yun sa pinaka-memorable sa akin. At after po ng turning point na yon, marami pong binago sa akin ng Panginoon. Binago po niya yung Mark na dating sobrang prideful, Mark na sobrang dating selfish, Mark na inuuna lagi yung sarili, overthinker na Mark, lulong sa addiction pagdating sa alcohol, pagdating sa sugal. Yun po yung mga binago sa akin ng Panginoon. At ako po ay lubos na nagagalak na confident na sabihin sa inyo na lahat po yun ay nabitawan ko na po sa tulong ng Panginoon. Again, I'm Mark Ryan Sanuan, dating camper, ngayon, servant leader.
Good morning po, Church of God, Imus. Good morning! Yon. Sige po, before we start our service, I would like us to all stand up and form a small group and let us pray for this church and for this service. God bless everyone. Hallelujah, Church of God, Imus. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Are you all excited? Amen. Are you all grateful? Amen. Are we all blessed? Amen. Hallelujah. Come on, let us all praise the name of our Yahweh. Come on, clap your hands. Let's be prepared to offer our
worship you, our Yahweh. And Lord, as long as we are able, as long as we are breathing, God, Lord, we will continually praise your name. Amen, church. Amen. Nothing can separate us from the love of Jesus, and nothing can stop us in declaring his powerful name. Amen. So no matter what challenges we may face or we may be facing right now, we fight it with praise, we fight it with worship, we fight it with faith. Amen. Because we know that God is in control. We know that God is moving according to his will. And we know that God is able and powerful. Thank you, Lord. And Lord, thank you for reminding us of this wonderful picture. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. And the believers come together to the temple every day of their lives, and they enjoy continuously in fellowship. They enjoy continuously in giving and sharing
Lord, we pray that now, as your people gathered in this place, Lord God, together, Lord, we're gonna cry out. We're gonna cry out our thanksgiving together, Lord God. We're gonna be united with one heart together, Lord God. We're gonna be united with one spirit, and we're gonna devote ourselves all the more to you, Lord God. Because we're not just here, we're not here not just to receive something from you, Lord God, but we are here because we want more of you. We want more of your presence, Lord God. We want the more of who you are. Lord, today we're pursuing you once again, Lord. And every day, Lord God, we're gonna gather and praise your holy name. So Lord, we pray that you will just empower us. You will give us a new heart, Lord God. You will unite our hearts. And you will move powerfully among us, Lord God. And we don't want divided heart. We don't want divided mission. We don't want divided souls in this place, Lord God. But rather, Lord, we're gonna cry with one heart that is reverent to your name. That you alone are worthy, that you alone are the powerful one, that you alone are our Lord. We love you and we will continue to give you praises. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and amen. God bless everyone, and you may now be seated. Sige, ready na. Ano po, my name is Mark Ryan San Juan, age 25. Ako po ay nasa Youth Empowered Ministry. Sa habag po ng Panginoon ay binigyan po ng oportunidad na maging isang ministry head, which ako po yung nag-oversee sa buong youth ng simbahan, as well as po nagtitrain din po ng mga future leader ng simbahan natin at mga current leader po ng simbahan natin. At naniniwala po akong ang mga kabataan na may Jesus ng pag-asa ng ating henerasyon. Ako po ay panganay sa magkakapatid. May isa pa akong kapatid, babae. As panganay, syempre breadwinner po ako. But ako po dati kasi lulong rin po ako sa alak, sa mga barkada. But sa habag po ng Panginoon ay binalik po tayo at ngayon po nilalakaran po natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Isa sa pinaka-turning point ko sa pagiging Christian ay nung sumali po ako ng youth camp. That was year 2018. Army of God. Doon ko po talaga na-encounter ang Panginoon. Doon rin po ako nakahanap ng mga kaibigan na tutulong po sa akin mas magpalalim pa sa pananampalataya ko. Kaya naman, isa po yun sa pinaka-memorable sa akin. At after po ng turning point na yon, marami pong binago sa akin ng Panginoon. Binago po niya yung Mark na dating sobrang prideful, Mark na sobrang dating selfish, Mark na inuuna lagi yung sarili, overthinker na Mark, lulong sa addiction pagdating sa alcohol, pagdating sa sugal. Yun po yung mga binago sa akin ng Panginoon. At ako po ay lubos na nagagalak, na confident na sabihin sa inyo na lahat po yun ay nabitawan ko na po sa tulong ng Panginoon. Again, I'm Mark Ryan San Juan, dating camper, ngayon, servant leader. Ako po si Winston at siya naman ang asawa na si Gail. Masasabi ko na ang pagsasama namin ay talagang dumaan sa matinding pagsubok. Simula pa lang ng aking pagkabata, namulat ako sa mga maling gawain.
hanggang sa magkaroon ako ng pamilya. Hanggang sa naging mag-asawa nga kami. Lagi kami nag-aaway. Halos 14 years, puro away-bati kami. Ganun ang naging relasyon namin. Ako naman, lumaki naman ako sa Christian Church dahil nasasama naman ako ng lola ko. Pero, oo, ganun. Kilala ko si Lord hanggang dun lang, pero wala akong malalim na connection. And, eto nga, sa pag-aaway namin ngayon, sa loob ng 14 years, hindi ko alam na yung pag-aaway namin ngayon, siya din magiging kasangkapan ng Lord para magbalik kami sa Kanya. Month of December last year, dito na pala magsisimula na i-shake kami ng Lord. So, nagsisimba kami ng mga anak ko. Kasama ko sila palagi, karay ko sila palagi. And sa yung magsisimba ako, there's always an empty seat na lagi kong pinagpipray kay Lord na sana, Lord, etong space sa tabi ko, maisama ko naman, Lord, sa susunod yung asawa ko. At kahit nasa simbahan ako, alam kong mali, pero hindi ko maiwasang mainggit sa nakikita kong buong pamilya na sama-samang nagsisimba sa Panginoon. Same month, nag-away pa rin kami. Lumayas ako. Masabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon. Naramdaman ko nung mga oras na yon na yung walang-wala talaga ako. Yung oras na nag-chat ako sa kanya, na sinabi ko na ayusin natin to. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tapos hindi ko alam, nagdasal ako noon eh. Sabi ko, Lord, ayoko na. Naiyak ako eh. Pero meron siyang kondisyon sa akin. Sabi niya, sumama ka sa akin magsimba. Siyempre pumayag ako. Kasi gusto ko nang maayos yung pamilya ko eh. At doon na nga po nagsimula ang magandang pagbabago ng aming pamilya. Binigyan ko siya ng pagkakataon kasi na-involve na ang Lord dito. Siyempre, di ba, alam natin na basta sinama natin ang Lord, walang imposible sa Kanya. Kung ang Diyos nga kaya magpatawad, tayo pa kaya. Mula noon, December last year hanggang ngayon, nagpapasalamat kami sa Church of God dahil napakarami naming natutunan sa buhay mag-asawa. Lalo na nung sumasama kami sa mga fellowship ng couples, and meron kaming mga mentor na nag-aalaga sa amin through C2S, and yung pagpapalalim namin ng training na talagang bonding na pinagsasaluhan pa din namin, pero this time, kay Lord na. Kaya ang masasabi namin, para sa mga mag-asawa na nawawalan po ng pag-asa or sa tingin nyo, wala nang chance yung relasyon nyo na mabuo, kapit lang kayo kay Lord. Kasi kung kami na-restore ng Panginoon, imagine sa loob ng 14 years, kayang-kaya niya din po yung gawin sa inyo. Nagtiwala lang po kayo sa Kanya. Amen. Sige pa, palakpakan naman po natin ang buhay ng ating kapatiran na nag-testimony po kung gaano kabuti ang ating Panginoon. And ito naman po, bagong buwan. Pumasok na po tayo sa buwan ng October. Ang bilis po ng panahon, no? Magpapasko na naman. But pag first Sunday po, we do this every first Sunday. Our Holy Communion. Hindi po ito natin ginagawa out of tradition. Hindi po natin ito ginagawa kasi routine na po ng simbahan. No? But we do this because ito po ay utos sa atin ng Panginoong Diyos, ni Jesus Himself. And ito pong communion ay time to reflect, time to realign our hearts sa ating Diyos. This communion reminds us that even we are still sinner, Christ died for us. May Jesus po na napako at
namatay para po sa atin. And ito pong ginawa sa atin ng Panginoon is the greatest act of love. No, kahit hindi po tayo karapat-dapat, ibinigay pa rin po si Jesus para sa atin. As we do this communion, ito po ay nagpapaalala sa atin na tayo po, mga Kristiyano, hindi po tayo nakabase sa sarili nating kakayanan. Kundi tayo po ay nakabase sa anong ginawa, kung anong ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. So, kaya ho, mga kapatid, as we do this, bago po tayo mag-communion, let's examine our heart. Check po natin ang puso natin. Kung may mga impurities, may mga kasalanan po tayo. Ngayong araw po, kausapin po natin ang Panginoon. Sige po, bibigyan po namin kayo ng time to reflect para makausap ang Panginoon and to say sorry to God and say thank you. Thank you, Lord, for your grace and forgiveness. Hallelujah. And as we sing this song, kausapin po natin ang Panginoon. This is communion, your body broken, the cup we're drinking is bittersweet, the gift of friendship, truest salvation, born of your suffering on Calvary. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. We remember the price you had to pay. We remember the wounds that made a way. We remember the love for all was laid upon the cross. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. We remember the price you had to pay. We remember the ones that made a way. We remember the love for all was laid upon our cross. This is communion. Hallelujah, Lord. As we commemorate, pwede po ba natin hawakan ng tinapay? Tanda ng katawan ng Panginoong Diyos, si Jesus. And Paul said in 1 Corinthians chapter 11, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Thank you, Lord, sa iyong katawan na inalay para sa amin, Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sige po, sabay-sabay po natin inumin ang saro.
Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong katawan, Panginoon, na napako sa krus para sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na tumubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you for this time, Panginoon, to remember, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, pero inalay niyo ang buhay mo para sa amin dahil ganun mo kami kamahal, Panginoon. And Lord, tunay ang pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na yun, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay ngayong araw na ito. Wow. Sino pa excited dito sa salita ng Panginoon? Amen. Pero bago po yan, gusto ko lang pong i-promote ang darating nating mga event ng simbahan po natin. Dahil ito nga po ang sigaw ng ating simbahan, one heart, one mission. Kaya nga po, may darating po tayong discipleship program which is kalusugan at kaligtasan mula kay Kristo. Yan po, 8 a.m. to 5 p.m. Kung gusto nyo pong malaman tungkol sa details, ay hanapin po natin si Sister Joy Lanoy. And of course, di pa po dyan natatapos ang lahat. Kahapon lang po, sinelebrate po natin o naganap po ang ating C2S Sports Day. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sino po ang nandito kahapon? Nakilaro at nakibahagi sa mga nag-champion dyan. Manlibre naman. Diyan ko lang po. C2S Sports Day. Bakit ko po ito binabanggit sa inyo mga kapatid? Sapagkat ito pong salitang sports, talagang malalim po ang meaning sa akin. No, malalim po ang meaning. At sa habag po at sa tulong ng Panginoong Diyos, ako po ay naging student-athlete from grade 6 hanggang magtapos ng college. So sa mga student-athlete dyan, danas ko po kayo. Alam ko rin po na wala kayong PE subject. Pasado po tayo lagi dyan. Pero po kung titignan niyo po ako, no, kung papahulaan ko nga po kung anong sports ko, ay may nagsabi. Hindi, sabi po kasi nila, hindi po raw halata sa mukha ko kung anong sports ko, no? Pero ito po ang sports ko. Ayaw na naman, hindi kasi sumasang-ayon pati PPT ko sa akin Ayan! Wag po kayo malito, Hindi naman po nagkakalayo, no? Nagkakalayo sa itsura ng pon. Medyo po kasi chubby yung pon Pero chess po ang sports ko. Pero mga kapatid, bago po ako natuto mag-chess, syempre nagsimula po ako, ang unang sports ko po talaga ay billiard. Kasi po nagbibilyard dito. Hanggang sa natuto po akong maglaro ng badminton. Ayan. At nagkaroon po ako ng interest sa paglalaro ng chess kasi po nakita ko po ang aking tito at tatay na naglalaro. So nagchi-chess po sila, na-curious po ako, paano ba yan nilalaro? Tinuruan po ako ng tatay ko. Hanggang sa natuto, kinalaunan po, nahubog po ako sa chess at sinubukan ko po mag-try out. No? Sa tulong po ng Panginoon, nakapasa naman po ako, pero nagtuloy-tuloy na po doon. Pagkatapos po noon ay nagkaroon na po ng purpose ako. Gusto ko na pong manalo. Gusto ko pong magkaroon ng gold medal. And gusto ko pong, yung purpose ko po is gusto kong ma-represent ang aking school. Hanggang sa gusto ko na pong ma-represent ang IMUS. Makapunta po sa regional o makalaro man lang po sa mga national or international event ng chess. Yun na po yung naging purpose ko. At pinaka-main goal, purpose is
to be a master someday. Pero habang nilalaro ko po ang chess, di ko po namamalayan na ang paglalaro ng chess po pala ay naging passion ko na ho. Passionate po pala ako sa chess kahit mahirap yung training, pinupuntahan ko pa rin po kasi gusto ko po ang paglalaro ng chess. May kaibigan nga po ako, sinabi ko sa kanya, para magkikwit na ako sa paglalaro ng chess. Pero, pag nakikita ko yung chessboard, at saka chess piece, wala talaga, di mapigilan ng Gusto ko po maglaro. Pero, bakit ko po ito kwento sa inyo mga kapatid? Kasi kung ako po, ay naging passionate sa makamundong bagay, tayo po, ay nagiging passionate sa mga makamundong bagay, how much more pa po kaya pagdating sa spiritual na bagay? At tayo po mga Kristiyano, tayo po na nakakakilala sa Panginoon, saan po ba dapat tayo passionate? Ano po ba dapat yung passion na bit-bit natin? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Kaya nga po ang title natin ngayong araw ay One Passion. Say it again, one passion. Yung may conviction po, one passion. Amen. At mababasa po natin ito sa Mark chapter 12 verse 30 to 31. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Wow. Pwede po ba tayong sandaling manalangin? Pikit po ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Ikaw po ang marinig, Panginoon, ng bawat isa ng iyong mga anak, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Lord. At hayaan niyo po yung boses mo, Panginoon, ng siyang mga babaw, Panginoon. Lord, less of me and more of you, Panginoon. Ikaw po ang madakila, Panginoon, at masamba, Panginoon. This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Love the Lord your God with all your heart. Ang sabi po dyan, no? All. Pwede na ba pong all? Lahat. 100%. Hindi po 99%, no? 99, 100%. At kung babasahin po natin itong Book of Mark sa chapter 12, kung babasahin po natin ang previous verse nito, makikita po natin na si Jesus po ay tinitest patungkol sa law of God ng mga Pharisees and Sadducees. Tinitest po siya, tinatanong po siya, bakit ho? Kasi gusto po nilang hulihin si Jesus. Gusto po nilang hulihin si Jesus. Kaso po, lahat ng tanong nila, nasasagot ni Jesus. Tanungin mo ba naman yung gumawa ng law? Di ba? Masasagot talaga. Pero po hanggang sa may lumapit po sa kanya, at may nagtanong, at ang tanong po ay, of all the commandments, which is the most important? Sa lahat ng commandment, ano ang pinaka? Alam niyo po, mga kapatid, malaking debate po ito nung oras nila Jesus. Bakit po? Dahil po may 613, to be exact, 613 na Jewish law that time. Doon sa 613, ano ang pinaka? Yun po ang tanong. Kaya malaking debate po to. Pero sinagot pa rin ni Jesus. At ang sabi niya po, love the Lord your God with all your heart, mind, souls, and strength. And love your neighbor as yourself. Ito pong love the Lord your God, nakuha po ito sa Deuteronomy 6:5. No? Check nyo po kung kung talagang totoo yung sinasabi ko dito. And yung love your neighbors is from Leviticus 19, verse 18. Alam nyo po mga kapatid, dito po sa utos na ito,
dito po dapat tayo passionate. Why? Bakit ho? Kasi sinabi po dito na there is no commandment greater than this. No, doon sa 613, ginawa na lang pong dalawa. And itong commandment na po ito, no, inseparable po ito. Hindi ka po pwedeng magmahal ng kapwa mo nang hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo naman pwedeng mahalin ng Diyos nang hindi ka nagmamahal sa kapwa. Inseparable po siya, mga kapatid. And if this commandment is great commandments, we should be passionate in this. Pero ano po ba? Ano po ba ang meaning pag sinabi nating passion? Sabi po dito, passion is strong liking or desire for devotion to some activity, object, or concept. A strong liking or desire. Ibig sabihin po, ginagawa niyo po yan kasi gustong-gusto niyo pong gawin. Passion mo eh. Ano pa raw po? A passion is a value that holds significant personal meaning or an activity that you enjoy doing. Gusto ko lang po i-highlight to, mga kapatid. Holds significant personal meaning. Ang ibig sabihin po, kaya ka passionate dyan, kasi may malalim kang pinanghuhugutan. Kaya passionate po tayo. Kanina po sinabi ko sa inyo, di ba? Yung passion ko po sa chess, nagsimula po yan sa interest. Hanggang sa nagkaroon po ng purpose. Sa madaling salita po, interest plus purpose is equals to passion, right? Passion. And ito pong salitang passion is equals to the word love. If mahal mo yung ginagawa mo, passionate ka sa ginagawa mo. Mahal mo po yun eh. Mga kapatid, kung sa ganitong bagay na bubuo ang passion, bakit po dumarating sa time na nawawala po ang passion? Ano po ba ang mga rason bakit nawawala yung apoy? Nawawala po yung passion natin. Una, familiarity. Sanay na kasi tayo. Paulit-ulit na lang. Diba? Kabisado na po natin yung gagawin natin. Kaya po minsan ang tingin natin sa ginagawa natin nakakasawa na. Applicable po to minsan sa mga nag-work po eh, no? Dati dream job mo, ngayon job na lang. May ganun po ba? Dati sa mga nag-aaral, dati dream course mo. Ngayon, course na lang. Sanay ka na kasi. Sanay na po tayo. And ganun po mga kapatid. Passion dies when we serve out of habit, not out of heart. Out of habit, not out of heart. Alam niyo po, I observe na sometimes ganun din po tayo sa paglilingkod. Dati pag nagsisimba po tayo, lagi tayong excited. Lord, katagpuin mo naman ako. Lord, ano kayang salita ang marireceive ko today? Lord, sana maranasan kita. Sana yakapin mo ko. Pero nung sanay na, pasok sa simbahan, upo sa upuan, uwi sa bahay. Pasok sa simbahan, upo sa upuan, uwi sa bahay. Routine na po. Routine na po. Dati po, pag nagpe-praise and worship, 2 kamay pa nakataas sa atin. Ang lakas pa po ng hallelujah at praise the Lord natin. Pero po nung sanay na tayo, kakanta, pero yung worship, walang love, walang puso.
O kaya po ganito, dati, sobrang eager ka mag-serve. Gusto mo lagi kang naka-schedule. Pero nung sanay na, ako na naman. Wala na pong joy sa pagsiserve. Wala na po. Kaya nga po sabi sa Revelation chapter 2, verse 3 to 4, you have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Mga kapatid, ito po ay church ng Ephesus. No? Sila po ay naglilingkod naman, nagsiserve naman kay Lord, pero wala nang pagmamahal. Wala na pong pagmamahal, kaya nasabi yan ni Lord. At nangyayari po ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Lingkod tayo ng lingkod kay Lord. Akala natin nagagalak si Lord, pero alam ni Lord kapag wala nang pagmamahal sa ginagawa natin. Alam po ng Panginoon yun. Responsibility na lang. Obligation na lang po yung ginagawa natin. Kaya nga po ang tanong sa ating mga kapatid, sa ginagawa po kaya natin ngayon sa Panginoon, nandun pa rin po ba ang puso natin? O routine na lang? O routine na lang? Ano po? Bakit po nawawala ang passion? Because dito, frustration. Dahil sa frustration, paulit-ulit ka na lang nag-e-effort pero walang bunga. Nag-e-effort ka naman, pero walang bunga. Madalas po ito nangyayari sa atin. No? Sa work, sa business, sa pag-aaral, even sa pangarap natin. Nag-e-effort ka naman, pero parang walang bunga. Minsan umaabot na po tayo sa punto na sinasabi na po natin na, sagad na ako, Lord. Sagad na ako. Ginawa ko na lahat. Dumarating po talaga tayo sa ganyang sitwasyon, mga kapatid. And may pagkakataon po, nagadun din po pagdating sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ako po sa experience ko, I will serve na yung iba na po frustrate po sa mga ganitong dahilan. Nagsusumikap naman ako mag-invite, pero wala ako nadadala sa simbahan. No? I invest time, effort sa mga tao, pero parang walang resulta. Ilang beses kami nagpa-fellowship sa simbahan, pero bakit walang pumupunta? Frustration. Nagsiserve naman ako faithfully kay Lord. Walang recognition. Walang appreciation. Nadi-discourage. O kaya may pinagpe-pray ako, matagal na. May pinagpe-pray po tayo, matagal na. 5 years, 10 years. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong sagot ang Panginoon. Wala pa din pong resulta. Dito po pumapasok yung frustration, mga kapatid, yung discouragement. Because sometimes, passion dies when results don't match our efforts. Kapag ginagawa mo na lahat pero parang walang resulta, nawawala po ang passion. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi resulta ang sukatan sa pagiging tapat kay Lord. Alam niyo po ba yon? Alam niyo kung anong sukatan? Obedience. Obedience. Kwento ko lang po ang kwento ni Noah. Gumawa po siya ng ark.
Ilang years niya po ginawa yung ark. Tapos pinagtatawanan siya ng mga tao. Minamak siya. No, wala namang bagyo eh. Kung nasa sitwasyon po tayo ni Noah, kung ako po ang nasa sitwasyon ni Noah, madi-discourage po akong magpatuloy. Pero hindi po tayo nakabase sa resulta. Nakabase po tayo sa obedience, kaya tinuloy po ni Noah. Tinuloy po ni Noah. At sabi nga po ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Magpakatatag ka. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Fully, hindi po partial, hindi po kalahati. Fully, hindi po tuwing Sunday. Fully. Because you know that your labor is not in vain. Nakikita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po sayang yung pagpapagal. Hindi po sayang lahat ng panalangin. Nakikita po yan ni Lord. Church, kapag ginawa po natin yung pinag-uutos ng Panginoon, wala mang resulta sa paningin ng iba, ang mahalaga, sumunod tayo. Sumunod tayo. Yun po ang mahalaga, mga kapatid. Obedience. At isa rin po sa mga rason kung bakit nawawala ang passion, forgetting the purpose. Kapag nalimutan natin kung bakit tayo nagsimula, kapag nakalimutan na po natin yung why, yung bakit sa ginagawa natin, nawawala po talaga ang passion. Di ko po alam kung saan kayo passionate ngayon. Pero naniniwala po ako na may dahilan kayo kung bakit nyo yan ginagawa. O kung para kanino nyo po yan ginagawa. At kapag nawala po yung dahilan nyo, nawawala po yung passion. Kapag nawala yung dahilan na yun, nawawala po ang passion. Because passion dies when we lose sight of purpose behind our work. Kapag nawawala na po yung purpose sa mga ginagawa po natin. Pero ito pong forgetting your purpose, as a Christian, maikokonek ko po ito sa buhay ni Peter. Bakit ho? Si Peter po ay isang mangingisda. Pero dahil sa Panginoong Jesus, tinawag po siya na maging fishers of men. Sa madaling salita po, siya po ay nag-win ng soul. Pero nakalimutan po ni Peter yung purpose niya kung bakit niya yung ginagawa. Nung namatay po si Lord, nung namatay si Jesus, nalimutan po ni Peter yung purpose niya. Ano po ang nangyari? Bumalik po siya sa pangingisda. Ito po siya. Sorry po, hindi ko ba... Late na. Yan po siya. Bumalik po siya sa pangingisda. At pagkabalik niya po, doon niya po nakatagpo ulit si Jesus at nag-usap po sila at sinabi ni Jesus sa kanya, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, mahal kita. He said, you know that I love you. So Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Kung mahal mo ko, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Mahal mo ba ako? Peter said, yes, Lord. Pero na-hurt po si Peter kasi pangatlong tanong na po yun eh. But Jesus said, feed my sheep. Alam niyo po mga kapatid,
Nakaka-amaze po yung istorya ni Peter. Bakit po? Kasi binalik po ni Jesus kay Peter yung dahilan kung bakit siya naglilingkod. At yun po ay pagmamahal ni Peter kay Jesus. Yung pagmamahal ni Peter kay Jesus. Kaya ang tanong sa atin, church, why are we here? Bakit po tayo nandito? Bakit ka po nandyan? Sa mga workers po, bakit po ba tayo nagsiserve? Bakit po kayo nakikinig ngayon sa akin, nakaupo dyan? Ano po ang bakit? Ano po ang dahilan natin? Mga kapatid, sana po ang sagot sa lahat ng bakit, si Jesus. Si Jesus po ang sagot sa lahat ng bakit. Kaya po kapag nawalan po tayo ng purpose na maglingkod, manampalataya, manalangin o maniwala, balik lang po tayo doon sa lugar sa kung saan una nating nakatagpo si Lord. Balik po tayo sa simula. At sigurado po ako, naghahantay ang Panginoon sa iyo. Naghahantay po si Jesus sa atin. At ito po yung dahilan kung bakit po nawawala ang passion. And as a Christian, hindi po tayo exempted. Maaaring nasa familiarity stage ka po ngayon. Nandyan ka ba? Or maaaring nadi-discourage ka ngayon, kapatid, o nawala yung purpose mo. The good news is, hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa pong maibalik. Pero paano? Paano? How to ignite the passion? Sabi po sa How to ignite the passion. Una, return to your first love. Sabi nga po, love God with all your heart. Amen. Sabi po sa Revelations chapter 2, verse 4 to 5, Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Masakit po pag si Lord nang nagsabi sa atin ito. Pero minsan dumarating po tayo sa buhay nating mga Kristiyano na unti-unti po humihina yung apoy ng passion natin. Kaya po madalas nakakalimutan natin ang Panginoon. Pero mga kapatid, naaalala niyo pa po ba yung first time yung na nag-pray? Tapos nabuhos niyo po lahat ng bigat sa puso niyo? Naaalala pa ba natin? O di kaya naaalala pa po ba natin nung na-realize natin kung gaano kabuti ang Panginoon? Yung naalala mo na niligtas ka ng Panginoon dun sa dating ikaw. Naaalala pa ba natin? Alam niyo, may kukwento lang po ako mga kapatid. Di ko po itatanggi sa inyo na ako rin po ay dumaan o nawala rin po ang passion ko para sa Panginoon. Nawala po yung love. Ayaw ko na rin po mag-ministry that time, way back 2020. 2021, I guess. Pero po, alam niyo mga kapatid, noong mga panahon na yon, nawawala po ang passion ko, naglinis po ako ng cabinet. Ano pong connect, no? Pagkalinis ko po ng cabinet ko, may nakita po akong bond paper. Alam niyo nakasulat sa bond paper? Yung testimony ko po nung CLDP 1.
Sino pong si LDP1 dito? Taas ang kamay. Wala, ayun, meron po, praise God. May testimony po. Pinasulat po kami ng testimony namin. 2018 po ako nag-CLDP1. At alam niyo po, ito po ang ginamit ng Panginoon para iligtas ako. Itong bond paper na to. Why? Kasi po habang binabasa ko, yung bond paper na to, nakasulat po dito kung paano ako niligtas ng Panginoon. Habang binabasa ko yung bond paper na to, nakasulat po dito kung paano ako tinanggap ni Lord sa kabila ng lahat ng karumihan ko sa buhay. At itong bond paper na to, puno po ito ng pagpapasalamat. Puno po yun ng pagmamahal sa Panginoon. At yung bond paper na yun yung nagpa-realize sa akin na malayo na yung mark. Malayo na po ako sa dating mark na nakilala ko, na nagsimula pa ako. Grabe po. Grabe po ang Panginoon. Alam niyo kapatid, kung tayo po, naglalaho po yung pagmamahal natin para sa Panginoon. Yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon, panghabang buhay. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kung naglalaho po ang pagmamahal natin kay Lord, yung pagmamahal sa atin ni Lord, panghabang buhay. So return to your first love, return to Jesus. At ngayon nakabalik po tayo sa Panginoon, ano pong kailangan natin gawin? Realign your purpose. Sabi nga po, love God with all your soul, mind, and strength. Basahin po natin sa Proverbs 29:18. When there is no vision, people perish. But the question is, as a Christian, ano po ba ang purpose natin? Our purpose is to fulfill the vision of God. And to do that po, we must have the passion for the vision. Passion for the vision. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko lang po ipaalala yung vision ng simbahan natin. Na this city of Imus will be a born-again city. A born-again Imus. Nakakatuwa po, di ba? Isipin niyo po, buong Imus, naglilingkod sa Lord. Imagine that. Bawat pamilya nagpupuri kay Lord, kumakanta, umaawit. Bawat kabataan lumalakad sa tamang landas. Hindi po ba nakakatuwa? Parang hindi po kayo sang-ayon. Amen? di higit po dyan, mga kapatid, higit pa po dyan. Binigyan po tayo ni Lord ng goal, which is 2,000 souls for the Lord. At hindi lang po ito basta numero para sa akin. Ito pong 2,000, yan po ay 2,000 na taong maliligtas. 2,000 na taong magbabago. 2,000 testimonies ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Isipin niyo po, yung 2,000 nagpapatutuon na mabuti ang Diyos. Wow. Wow. Pero ito po ang tanong sa atin mga kapatid. Kung may vision at goal po tayo, handa po ba tayong maging parte ng vision na yon? Amen? If yes, we need to really have a passion for the vision. Passion for the vision. Alam niyo mga kapatid, sana hindi lang natin hangaan yung vision na meron tayo. Sana po, tinatayuan din po natin. And what a beautiful day it will be po, no? Na buong Imus nagpupuri sa Panginoon.
Pangatlo po, to ignite the passion, we must respond in serving and love. Sabi nga po, love your neighbor as yourself. May pagkakataon po, mga kapatid, na kaya po tayo nawawalan ng passion na maglingkod para sa iba, o nawawalan ng passion to the lost soul, kasi hindi po natin naiintindihan ang true meaning ng pagmamahal sa Panginoon. Dahil if we love God, if we really love God with all our heart, mind, soul, strength, kadikit na po nun yung pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi kadikit na po nun yung serving to others. Hindi po natin pwede mapaghiwala yun. Sabi nga po ng Panginoon sa kanyang salita, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of his brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya kapag tayo po ay gumagawa para sa ating kapwa-tao, hindi lang po natin ginagawa yun para sa kanila, ginagawa po natin yun para sa Diyos. Amen. And church passion goes kapag naglilingkod po tayo sa kapwa natin. Pero po yung passion na meron tayo, sana po hindi po natin sinasarili. Dapat po binabahagi po natin yung passion natin sa iba. Mga kapatid, pass on your passion. Pass on your passion. Huwag mo sarilinin, ibahagi mo sa iba. Kung passionate ka to serve others, pass on your passion. Kung passionate ka sa pagmamahal sa Lord, wholeheartedly pass that passion. Kung passionate ka po na maging parte ng born again Imus, pass that passion. Pass on your passion. Because for us to reignite and to grow our passion more, we must share it to others. Binabahagi po sa iba. Para po yung apoy No? Na kapag lumawak, mas lumaki, nagiging powerful po. Imagine po, lahat ng tao ngayon na nakaupo ngayon dyan, lahat po tayo passionate. Hindi po imposible sa atin yung born again Imus sa 2,000 soul. Passionate po tayo Amen. And this is the 3 things to do to ignite our passion to the Lord. Ano po ulit? Service and love. Yes, we must return to your first love, which is Jesus. Realign your purpose and respond in service and love. Alam niyo mga kapatid, may kakilala po ako na tinayuan at nilakaran itong greatest commandment. At gusto ko po siyang ibahagi sa inyo. Siya po ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po, pinakita niya po sa atin yung passion in loving the Lord with all his heart, mind, soul, and strength by fulfilling the will of the Father in his life and by giving away his life for the salvation of many. Para sa atin. And by saying to the Father, not my will, but your will be done. At pinakita rin niya po sa atin yung pagmamahal sa iba by showing us compassion, by serving us, by loving us, and by saying, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Jesus.
At church, kung ginawa po ito ni Jesus, sana ho, gawin din po natin. Gawin din po natin itong one passion. Because if we have this one passion, if this Church of God, Amos, has one passion, and that is to love God with all our hearts and to love our neighbors, we can do great things. And I believe that one day, mga kapatid, itong Amos na to, itong pinapanalangin nating city, magiging born again city. Isipin niyo po yun, kada labas niyo, puro Kristiyano. Kada labas mo, Kristiyano makikita mo. Wow. Kaya ang challenge sa ating church, are we willing to continue the passion of Jesus? Kung nandyan ka, kapatid, hinihipo ka ni Lord, ano ba yung gusto mong simulan para sa Panginoon? Saan ka ba passionate? Saan po ba tayo passionate? Alam niyo po, kung passionate po tayo in loving God with all our heart, mind, soul, and strength, kung passionate po tayo in loving our neighbors, ourselves, hindi na po mahirap sa atin maging passionate sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Kung sa greatest commandment, naging passionate po tayo, hindi na po mahirap sa atin maging passionate doon sa gusto ni Lord na lakaran natin. Saan po ba tayo passionate ngayon? Sana po hindi po natin to gawing biro-biro. Sana po yung paglaban natin na maging born again ng Amos. Ang paglaban natin for 2,000 soul. Sana ho kasama namin kayo. Sana po kasama namin kayo. At kung nandyan ka, ngayon kapatid, na dating on fire kay Lord, at nawala yung apoy mo, I pray na today maibalik yung apoy na nawala sa'yo. On fire ka naman dati. Sana mo mabalik yung fire na nawala sa'yo. Pwede ko po ba angyayahan lahat na tumayo? And as we sing this song, pwede po ba tayong pumikit at itaas natin ang ating kamay sa Panginoon? And today, church, let us receive the fire that comes from God. The fire that will ignite again our passion. Lord, gusto kong maglingkod. Pero parang nasasanay na ako. Hindi ko na makita yung movement mo sa maliliit na bagay. Lord, gusto kong maglingkod pero nadi-discourage ako. Parang walang resulta yung pinagagawa ko, Lord. Lord, gusto kong maging passionate. Pero nalilimutan ko na kung anong purpose ng ginagawa ko. Church, hayaan natin yung apoy ng Panginoon ang pumuno sa atin. Let the fire of God reignite again our passion. Passion na mahalin siya at passion na mahalin ang ating kapwa-tao. Yun po ang one passion na bit-bit natin. Hallelujah. Can we sing this song? Hallelujah. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control.
Set a fire down in my soul. Let your fire that I fall, can't Lord. contain and I can't control. Let your fire I want fall, God. more of you, God. Burn in us. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't
oh God. Hallelujah. Lord, we pray, God. I pray, Lord, na kung may mga kapatiran kami ngayon, Panginoon, na nasanay na sa ginagawa nila, Panginoon. Lord, I pray nakatagpuin mo sila, Panginoon, para mabalik nila yung dati nilang pagmamahal, Panginoon. Yakapin mo sila gaya ng unang pagyakap mo sa kanila, Panginoon, nung una kanilang nakilala, Panginoon. Nung una kanilang nakilala, Lord. Lord, sana bumalik yung panalangin namin na kaya naming ibuhos sa'yo lahat ng bigat sa puso namin, Panginoon. Lahat ng sakit, Lord. Lahat ng pagod. Lahat ng hirap. Mga problema namin, Lord, gusto namin ibuhos. Katulad sa kung paano kami unang nalalangin, Lord. I pray, Lord, kung may mga kapatiran kami ngayon, Panginoon, na nadidiscourage, God. May hinihintay na sagot sa panalangin, Panginoon. Hanggang ngayon, nananalangin pa rin, Lord. Lord, I pray, Panginoon. I pray, Lord, na patatagin mo siya, Panginoon. Patatagin mo siya. Stand firm, Panginoon. Because nakikita mo lahat, Lord, and our labor to you, Panginoon, is not in vain, Lord. Nakikita mo lahat ng iyak at pagod namin, Panginoon. I pray, Lord, kung may mga kapatiran kami na nakalimutan ng purpose sa mga ginagawa nila, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ibalik mo yung dahilan, Lord. Ibalik mo sa kanila yung dahilan katulad ng ginawa mo kay Peter, Panginoon. Ibalik mo sa kanila yung dahilan, Lord, kung bakit kami naglilingkod. At yun dahil mahal ka namin, Panginoon. And I pray, Lord, this church, Lord, will have a one passion. At yun yung bitbit namin to love you, God, with all our heart. Hindi kalahatan, hindi partial, Lord. All our heart, our mind, our soul, our strength, God. And to love others, Panginoon. Serving others. Passion for the lost, God. Oh, Lord. Lord, ito yung sinisigaw ng simbahan namin, Lord. Born again imus. At hindi po yun imposible, Lord. Hindi po yun imposible sa'yo. Gusto mo lang makita sa mga anak mo yung passionate, yung apoy sa puso namin, Panginoon. Kaya bring back the passion that we have, Panginoon, more than before, Panginoon. Lord, kung nawala yung passion namin, ibalik mo, Panginoon, so we can serve you more than before, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, ayaw namin pagdamot nito, Panginoon. Ayaw namin sarilinin namin, Panginoon. Lord, katagpuin mo ngayon yung mga anak mo, Lord. Madali lang sabihin na passionate kami, Lord. Madali lang sabihin yung salitang passion. Pero mahirap gawin. Pero Panginoon, salamat kasi pinakita mo sa amin kung paano yung gawin. Ikaw yung nauna, Panginoon, na nagpakita nun. Jesus. Salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na pagmamahal sa bawat anak mo, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Kaya naman po, ganun din po kami, Panginoon, sa aming pagbabalik ng aming tithes and offering sa iyo, Panginoon. Hindi rin kami magkukulang, Panginoon.
Sapagkat sa iyo ito galing, Panginoon, walang sa amin. Lahat ng blessing na meron kami, Panginoon, nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ito, Panginoon, kakarampot lang po ito, Panginoon, nang meron kami, pero Panginoon, inaalay namin sa iyo, Panginoon, at nawa, ito po, Panginoon, ay may magamit sa ikalalago, Panginoon, ng aming simbahan. Panginoon, sa ikalalago ng mga ministeryo sa simbahan, Panginoon. At hindi lang po, Lord, I pray na hindi lang po Sito as Sports Day, evangelism ang magawa nito, Panginoon, kundi marami pa pong mga events, Panginoon, na makokonect namin, Panginoon, yung mga taong ligaw, yung mga taong nasa labas, Panginoon, na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Ito po'y munting balik lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Bless your people. Bless their businesses, Panginoon, yung work nila, yung family nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpala sa kanila na siksik-liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. This is we pray in Jesus' name. Amen. God bless po everyone. And before you go, you're free to join us po to declare our anniversary official song, Born Again Pilipinas. Hallelujah! Ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kanyang